Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Masayang tinitigan ni Shena ang singsing sa lalagyan na hawak ni Tonton. Para sa'yo to, ani Tonton. Tanda ito ng pagmamahal ko sa'yo. Sana magustuhan mo. Ang ganda. Siyempre naman gusto ko. Salamat. Buong kagalakang sagot ni Shena. Matagal na rin silang magkarelasyon at halos magkatugma na ang kanilang ugali, kaya't pareho silang naniniwala na hahantong sa altar ang kanilang relasyon kahit ang kanilang mga kaibigan ay ganoon din ang paniniwala. Isang araw ay inaya si Tonton ng kanyang matalik na kaibigan na si Jonathan. Magpapasama ito sa airport upang sunduin ng pinsan nitong babae na si Donna kasama ang kanyang ina. Pumayag naman si Tonton pagkat alam niyang kahit papano kailangan ng kaibigan ng makakatulong sa pagbubuhat ng mga bagahe ng mag-ina. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay ay nakita na ni Jonathan ang pinsan at ipinakilala na rin si Tonton. Dahil naghanda bilang salubong ay inabot na ng gabi si Tonton sa bahay ni na Jonathan at doon na rin siya nagpalipas ng gabi. Dahil alam ni Donna na malaki ang naitulong ni Tonton sa kanilang mag-ina, ay maaga itong nagising at naghanda ng almusal para kay Tonton upang hindi raw umuwi ng gutom ang binata. Inasikaso ng husto ni Donna si Tonton bilang ganti sa utang na loob. Umuwing maligaya ang puso ni Tonton pagkat humanga siya sa mga ginawa ni Donna na kahit lumaki ito sa banyagang lupa ay halos ugaling Pilipina pa rin. Nasa bahay na si Tonton, ngunit si Donna pa rin ang nasa isip. Naramdaman niyang mas masaya siyang alalahanin si Donna kesa kay Shena. Makalipas ang 2 araw, ay bumalik muli si Tonton sa bahay ni na Jonathan. Hindi dahil sa kaibigan, kundi para kay Donna. Nagbabaka sakali kasi si Tonton na baka liberated si Donna at magtapat kaagad ito ng saloobin. Ngunit mali pala siya ng paniwala. Dahil sinabi sa kanya ni Donna na sabi raw ng pinsan niyang si Jonathan na may kasintahan na raw si Tonton at sinabi pa ng dalaga na ayaw niyang makasakit ng iba. Kaya inamin na ni Tonton ang totoo na talagang may kasintahan siya. Ngunit hindi niya naramdaman kay Shena ang naramdaman niya kay Donna, kaya't hindi siya matatahimik kung hindi sila magiging magkasintahan. Isang araw ay niyaya ni Tonton si Shena na magtagpo sa isang restaurant at doon ay makikipaghiwalay na siya. Sinabi din ni Tonton na may iba na siyang minamahal. Ngunit sinabi naman ni Shena na wag muna silang maghiwalay at bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon dahil baka nalilito lamang si Tonton. Ayoko nang dayain ang sarili ko. Isa pa, hindi ko na nararamdaman sa'yo yung nararamdaman ko ngayon sa bago kong mahal. Dahil sa pagkabigla at sakit na naramdaman, ay napatakbo na lamang si Shena palabas ng restaurant hanggang marating nito ang kalye. Kasabay ay isang sasakyan na humaharurot. Nagtilian ng mga tao at ang nakangingilong tunog ng preno ang umalingaw-ngaw sa lansangan. Halos madapa naman sa bilis ng paglakad si Tonton upang alamin ng pinagkakaguluhan ng mga tao. At ang bumulaga sa kanya ay ang dugoong si Shena. Dahil sa pagkabigla ay umiiyak siyang niyakap ang katawan ng dalaga. Kasabay noon ay ang paghingi niya ng tawad. Ngunit maririnig pa ba siya?
Nakipaglamay siya gabi-gabi sa dati niyang nobya at walang nakakaalam na putol na ang kanilang relasyon. Kaya ang laging sinasabi ng mga kakilala ay kawawa naman si Tonton dahil iniwan na siya ng kanyang nobya. Matapos mailibing ang labi ng dalaga ay hindi pa rin siya makatulog at makakain. Punong-puno si Tonton ng pagsisisi kaya't nakalimutan na niya si Donna. Bumalik na sa bansang pinanggalingan si Donna nang hindi man lang nakausap si Tonton. Halos paulit-ulit pa rin na inuusal ni Tonton ang paghingi niya ng tawad kay Shena. Nang isang madaling araw ay naamoy niya ang pabango na laging ginagamit ni Shena. Maya-maya pa ay umihip ang malakas na hangin at dahil sa paghampas ng kortina ay bumagsak ang plorera at sumambulat ang mga bulaklak na laman noon. Inusal ulit niya ang salitang, "Patawad sa lahat ng mga nagawa ko. Patawarin mo na ako." Nang mapansin ni Tonton, nakasama ng mga bulaklak ay ang lalagyan na may lamang singsing. Agad niyang naalala na iyon ang binigay niya kay Shena noon. Mukhang pinalalaya na siya nito dahil isinauli na nito ang singsing na nag-uugnay sa kanilang dalawa.